Magandang impact na tumatak sa mga Pilipino sa pag-attend ni Pangulong Duterte doon sa Quadcom hearing? Ano po? Ano po yung magandang impact? Lalong-lalo na doon sa team ng PDP na alam naman natin kay Pangulong Duterte. Ay, ang magandang impact doon, ipinakita ng ating Pangulong Duterte yung pagiging consistent niya. Pangalawa, yung determinasyon niya. Yung lakas ng loob na alam naman ni Pangulong Duterte yan na pagkakaisahan sa dyan. Pero binaliwala niya yon, alang-alang na maipakita niya sa bayan at mamamayan na yung kanyang mga ginawa ay pinaninindigan niya dahil yun ay para sa kabutihan ng ating mamamayan at ng bayan. Peace and order is a one way of development. Walang pag-angat ng bansa kung walang kapayapaan. Kapag ang isang bansa ay walang peace and order, hindi aangat ang bansa. Dahil ang peace and order, nakakunik yan sa kaunlaran ng ekonomiya natin. Paano papasok ang mga investor sa atin kung puro patayan ang nakikita sa bansa natin? Kaya yung peace and order na ginawa ng ating Pangulong Duterte to protect the innocent, to protect the people, to protect the dignity of being a Filipino country. Yun. Pinakita niya lang sa ibang bansa na tayo, ang ating Pangulo ay mayroong paninindigan para sa kapayapaan at para sa kaunlaran. Dahil sabi ko nga, kapag may peace and order, may kapayapaan, mayroong kaunlaran. Yun ang objectives ng ating Pangulong Duterte. Tinitira lang naman nila si Duterte kasi nga malakas ang anak ni Duterte sa darating na 2028. Yun lang yun. Sir, ano magiging Ano magiging hatid o dulot nun sa mga kandidato ng PDP laban, yung pagpasok niya diyan o yung pagharap niya sa Quadcom? Maganda ang kasi yung PDP laban, di ba? Ano yan team ng Duterte yan. PDP laban yan. Kumbaga, ipinapakita na sila talaga ay gaganap sa tungkulin nila. Either na magkaroon pa ng investigasyon sa Quadcom o Tuwadcom o anumang com yan, dadalo sila. Dahil kung ang PDP laban, ang head niyan ay si Duterte, ibig sabihin lahat sila may kapaninindigan din. Kaya maganda ang refleksyon sa mga kandidatong PDP sa ginawa ng ating Pangulo. Dahil doon ipinapakita ng ating Pangulong Duterte na kahit alam niya na pagkakaisahan siya, matapang at lakas na loob pa rin siyang pumunta doon para, salamat po, para sa ikabubuti at kaliwanagan ng lahat. Kaya nga nakita natin yung tunay na ugali ni Trillanes, di ba? Dahil kay Pangulong Duterte, di ba? Kaya maganda ang impact nun. At marami, actually ako naman, buboto rin naman ako sa mga team ng Duterte. Kaya lang, siyempre, nasa puso natin yan. Kailangan, natin, maging matalino tayo sa pagboto. Bay, tanong bay. Tanong pa. Anong mga Sa inyo. Yan. Ano yung masasabi niyo po sa administrasyon ko sa political sa Lumuan ngayon kay Bagong Nangyari po, BBM? Ikumpara niyo daw po yung administrasyon ng Marcos administrasyon. Ang layo naman kapatid. Ano niyo po? Hindi pwedeng iambing Kasi unang-una, ang Department of Migrant Worker na ipinaglaban namin. Ayan ang PUA yun. DMW na yan. Yan, DMW na. Dahil kay Pangulong Duterte yan. Yes. Nagkaroon tayo ng Republic Act 11641 created as a migrant workers dahil kay Pangulong Duterte. Hindi po yan sa administrasyon ni BBM sa administrasyon po yan ng Pangulong Duterte. At kami po bilang isang OFW, ex-OFW po, ay humingi dyan kay Pangulong Duterte. At napakagaling ng Pangulo na to Bago siya bumaba ng kanyang termino, kinereate niya ang Republic Act 11641 at nagkaroon kami ng ayan na ngayon. Department of Migrant Worker. Actually, Department of Overseas Filipino Worker yan. Binago lang ng mga senatong.
binago. Kasi hindi naman talaga kami migrant eh. OFW, napakalayo po niyan. Kahit i-googles nyo ang meaning ng migrant at saka ng OFW. Ang migrant po lumalabas ng bansa without contract. Wala po yung job order. Wala pong contract. Walang working visa. Lahat po sila lumabas ng student visa, business visa, marriage arrangement, ganun po. Mga business visa, ganun lang po sila. Yun po yung migrant. Kami po, worker talaga, 2 years contract, may pinipirmahan kontrata. Nagpipidos po kami, meaning of pidos, pre-departure orientation seminar. Bago po kami lumabas ng bansa, meron po kaming orientation at seminar tungkol dun sa kultura at pamumuhay ng bansang pupuntahan namin. Yun po yung tinatawag na pidos, pre-departure orientation seminar. Ngayon po, meron pang TESDA, yung NC2, bago ka makalabas, yun na po yun. Kaya ang OFW, malaki po ang pagkakaiba. Kaya nga, next move, ipapa-amend namin yan. Hindi po kami papayag na mananatiling DMW yan. Sir, kayo po ay isang OFW. Yes. Ano po masasabi nyo na yung nahiya ay sa Worst Airport na naman? Kaya nga, di ba nabanggit ko kanina, binenta yan? Bakit binenta? Hindi dapat ibenta yan. Alam nyo to, mga kababayan ko, nagtataga ako sa ibang kababayan natin, hindi sila nasasaktan eh. Alam nyo ba na kapag may binibentang government property o government owned, pag-aari po natin yan. Correct. Tayong mga mamamayang Pilipino, tayo po ang tunay na may-ari niyan. Kaya once na binibenta ng Pangulo o ng gobyerno yan, dapat tayo nasasaktan. Kasi diyan na pupunta ang ating mga buwis, ating mga tax. Ngayon, ang tanong, private na yan. Hindi na po kontrolado ng gobyerno yan. Kapag gumawa ng batas ang Ninoy Aquino International Airport nang naayos sa kanilang batas na lang o memorandum nila, wala na pong interfering ng Pangulo. Kasi private na po. Kaya kung magtataas man sila ng night parking, karapatan po nila yun dahil pinili na po nila ang airport natin. Kaya ang magsasuffer po niyan mga pasahero. Tayong mga airplane user, yung gumagamit ng eroplano, yung mga OFW. Kaya yung tanong mo, kabayan, masakit sa akin na nabenta yan. Dahil walang Pangulong nagangad na ibenta yan. Pinalanuang ibenta rin ni Noynoy yan. Pero hindi nagtagumpay dahil nakita ni Noynoy na maraming Pilipino o OFW na pumapalag. At si Noynoy kahit ganyan nakinig. Pero ngayon nagtataka ako, bigla na lang nabenta. Sunod-sunod na yan. Lahat na ng airport magiging private. Tandaan nyo to. Iiwan ko sa inyo salita na to. Lahat ng airport natin ngayon magiging pribado na yan. Isa-isa na yan. Maggagayaan na yan. Kaya magiging negosyo na. Wala na yan ang tinatawag na no public interest but private o business interest. At saka yung pagbibinta po, ibig kong sabihin niya na nalulugi na po. Pag sa isang business, nalulugi na. Pero sa katunayan, hindi yan nalulugi. Hindi nalulugi yan. Pwedeng gawin nilang dahilan yung nalulugi para magkaroon sila ng karapatan ibenta. Yun lang yun. Hindi po nalulugi yan. Saan ka naman nakakita na minuminuto may lumilipad na aeroplano? Tapos lugi. Ibig ko pong sabihin, yung parang sa Pilipinas, di ba parang nire-represent niya yung airport natin. So pag once na pininta niya sa private property, ibig sabihin yung government natin ay nalulugi or sumisip lang na. Kasi nagbibenta na sila ng property natin eh. Hindi yun. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo na nalulugi. Gusto lang nila talagang ibenta dahil gusto nilang pagkapirahan. Ganun lang po yun. Wala pong nalulugi. Pwede nilang gamiting reason out na nalulugi. Yun ang tamang sabihin mo. Ginagawa nilang dahilan na nalulugi para magkaroon sila ng reason out na ibenta. Kasi hindi talaga papayag ang mga mamamayan yan na ibenta mo lang basta-basta. Kaya lang ito nangyari na ito, biglaan ito benta kagad. Wala nang public consultation. Walang public consultation tungkol dyan sa pagbebenta ng Ninoy Aquino International Airport. Walang public consultation. Sir, excuse me po. May palagay po ba kayo ano pong sa tingin nyo kung bakit muntikan na maambalos ni Tatay Digong si Trillanes? Joke lang yun. Joke lang pala yun. Alam nyo yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Ito lang yan eh. Ito lang yan bro. Kung i-analyze mo ha,
Kasi yan, hindi naman basta lang yan ginawa in body language eh. May purpose si Pangulong Duterte dyan. Ganito lang yan. Kung iniinis ng Quadcom si Pangulong Duterte, iniinis niya lang din ang Quadcom. Vice versa. Laruan lang yan. Alam nyo, matalino si Pangulong Duterte. Pag nalaman niyo yung Sige po, tanong po diskarte, kayo dyan. napakatalino, napakagaling. Magaling si Pangulong Duterte. Ano niya lang yun? Parang gumawa lang siya ng isang bagay na para ma-interrupt lang yung mga seryosong nanunood. Kasi masyado na seryoso eh. Marami na nagbubulong-bulungan. Kaya ginawa niya, dinistract niya rin. Joke lang yun. Joke lang. Hindi niya magagawa yun. Ano lang, sino ba naman gagawa nun, di ba? In kaso, kitang-kita doon na nag-react si Trillanes. At meron ka pang nakita sa likod. Yung nagtataray. Nakita niyo yun, yung may nagtataray na babae. Body language lang yun, mata lang. Magkakapi si Padilipa tsaka si Anos na magkalaban sila. Matalino si Pangulong Duterte, hindi nila kaya yan. Maniwala kayo, hindi nila kaya. Ano yan, kapatid? Yung si Pangulong Duterte na magkalaban sila, di ba? Pinagsabi talaga sila. Yun nga yun eh, iniinis nga nila si Pangulong Duterte kasi ang gusto nilang mangyari kay Duterte, mainis. Dinidistract nila yan eh. Siyempre ikaw, may ano ka, mayroon ka nakaraang hindi maganda sa katabi mo, parang distracted ka eh. Distracted ka, pero hindi na-distract si Pangulong Duterte doon. Mas natuwa pa nga siya doon. Sir, ano po masasabi niyo dun sa pagpunta ni VP Sara sa pagdinig ng kanyang tatay sa hearing? Ang alam ko, nagpunta si VP Sara doon dahil meron ding magaganap na hearing yata sa kanyang ano. Pangalawa, talagang gusto niya rin ipakita yung suporta niya sa kanyang ama. Isa na rin yun. Pero meron yatang coincidence, meron din yata siyang aatinan doon. Tapos yun na nga, suporta niya rin sa tatay niya. Yes, Maganda sir. nga yun. Ako sir, may isang katanungan. Ngayon pong kung kayo ho ba ay updated doon sa LRT1 from Baclaran to Cavite, ano? Ngayon po ay nasimulan itong LRT1 from Baclaran to Cavite, panahon ni Tatay Digong. Okay, at ngayon po ay magbubukas na ito. Sa inyong palagay bilang isa ho sa mga netizen, sino ba talaga ang dapat pasalamatan ngayong magbubukas ng LRT1 from Baclaran to Cavite? Ang dapat pasalamatan kung sino ang author. Kung sino talaga ang nagsimula nun. Kung sino talaga yung nag-propose nun. Ngayon, dahil nga pumasok na yung administrasyon, dahil yan, na-stop yan eh. Tapos nagpalit ng administrasyon. Ang administrasyon na ni BBM. Ito para sa kaliwanagan. May pondo po yan. Naka-prepared po ang pondo niyan. Dahil bawat project po, meron po tayong tinatawag na completion of project. Completion of contract. Naka-estimate na po yan kung magkano ang halaga. Matapos mo hindi, andyan ang pera. Get or no get? Ibig sabihin, magpalit man ng Pangulo, ang pondo nandyan na. Nakuha niyo mga kaibigan? Dahil meron po yung completion of project. Yung completion of project mo, matapos mo o hindi, kasi pag sinabing completion of project, halimbawa, sinimulan ng year 2022, halimbawa lang ha, sinimulan ng year 2018, halimbawa, sinimulan ng year 2018, sino ba yung 2018? Si Pangulong Duterte, di ba? Yeah. Hindi, 2018, tapos ang completion ng contract o completion ng project is 2024, pumasok na kay BBM. Nakuha nyo? Yes. Pero hindi manggagaling pa sa pondo ni BBM yun. May pondo po yun. Hanggang 2024 po ang pondo nun. Yan po additional knowledge po para sa ating lahat. Meron po yan meron po yung sapat na pondo para sa kabuuang proyekto. Kaya matapos o hindi, may pera yan. Unless may pumasok na bagong administrasyon, tapos dinalaw ang pondo at naubos, hindi na po problema ng nakaraang Pangulo yun. Pero kung ang tanong ay sino ang dapat pasalamatan, 101% ang dapat pasalamatan ay si Pangulong Duterte. Sir, follow-up question po. May mga nakikita po ba kayo ng mga bagong proyekto ng administrasyon ni Marcos na yung mga pagtutuloy sa mga nasimula ni Pangulong Duterte? Total, yun naman lang sabi nila, di ba? Itutuloy nila ang nasimula ni Tatay Digong. Tama. Wala.
kung yung airport nga sa Bulacan, hininto eh. May project din sa Bulacan, hininto yun. Project din ng Pangulong Duterte. Hininto po yun. Hindi po tinuloy. Ang tanong eto, paano naman po yung mga structure doon na nagawa na? Konti na lang yun, tapos na eh. Ano yun, mabubulok na lang. Sayang ang pondo na ginamit doon. Ngayon ang tanong, eto, nakasaan yung natitirang pondo para doon? Diba? Dapat may refund or meron dyan transparency liquidation report nung nagastos. Dapat supposed to be. Kaya yung sinasabing nakita, wala pa akong nakikita, kaibigan. Puro ang nangyari, puro kay Duterte, yung iba nga hindi pa tinuloy. Kasi nga, gano'n naman ang ano nila, sistema nila, di ba? Pag hindi nila project, ayaw nilang pondohan o ayaw nila suportahan. Kagabi po merong ginawang manifestation yung isang congressman, bali yung DDS Youth Party List po yun. Ano po yung masasabi niya sa kanyang manifestation? Manifestation yun, no? Ng DDS Youth Party List kay Congressman Cardema. Cardema? Opo. Ano yung masasabi mo sa manifestation niya? Maganda. Maganda yung manifestation niya. Yan, si Congressman Cardena ng Youth Party List. Consistent din siya sa kanyang paninindigan. At hindi siya naging dalawang muka. Correct. Nanatili siya sa kay Pangulong Duterte kahit na dinadamay din siya. Minsan naapektuhan na rin siya dahil hindi niya magawa yung gusto niya dahil nga gano'n naman ang nangyayari, di ba? Pero nanatili siya kay Pangulong Duterte. Hanggang ngayon na kay Pangulong Duterte siya. At yung kanyang mga pahayag doon sa Quadcom ay 101% maganda. At naaayon sa katarungan at katotohanan. Sir, anong huling masasabi mo dito sa mga kababayan natin online na puro na lang chat? Sana, EDSA na tayo, EDSA na tayo, halina kayo. Anong panawagan mo sa kanila, sir? Nanawagan ko sa inyo, karapatan yan ha. Pero ako'y nananawagan bilang pangkalahatang karapatan. Kung matapang tayo sa social media, sana naman mas ilagay natin ang tapang natin sa actual na laban. Magpakita tayo ng persa in physical, hindi sa social media lang. Ngayon, kung hindi pa naman siguro napapanahon talaga yung bagay na yon, it's okay lang. Pero wag na lang kayong magamon na EDSA na, tapos pag nasa EDSA na yung iba, wala namang pala kayo sa EDSA. Wag na lang kayo mag-challenge kasi hindi nyo namang ginagampanan. Eh, mabuti pa yung mga hindi nagsasalita, makikita mo, nandito na lang. Nandyan, nakikita. At saka salamat din sa mga vlogger na DDS. Talagang asisipag nyo sa katotohanan. Alam ko naman na hindi kayo pumunta rito para magpasikat. Kundi nagpunta kayo rito para gisingin din ang mga natutulog nating kababayan. At ipakita din ang buong suporta nyo sa nagaganap na Quadcom na yan. At ipinapayag nyo ang katotohanan na dahil ang Duterte administration, sa totoo lang, napakamapayapa ng kanyang termino. Sir, follow-up questions po. Hindi kaya itong mga Quadcom sinay-tiring na ito ay natatabunan yung mga tunay na issue, problema ng bayan natin? Yes! Natatabunan yan nga isang reason nila eh. Alam nyo kung anong unang tinabunan nila dyan? Ha? Ang unang tinabunan nila dyan yung kay Agent Morales. Ayan, nandiyan si Agent. Si Bro Agent Morales. Sa PDEA League. Yes. Yun, andyan na yung tunay na ebidensya, witness. Nandyan ang concrete evidence. Pero bakit bigla na lang naglaylo yun? Nawala na sa sirkulasyon. Yung iba hindi na naipatawag. Hindi na napatawag talaga. Dapat na, nandun din yung Pangulo eh. Dahil sila ang subject doon eh. O, bakit wala? O, yung Pangulong BBM ha, hindi Pangulong Duterte. Dapat yung Pangulong BBM na related dun sa PDEA Leaks, dapat naimbitahan yun. Pero hindi. Tapos, di ba merong challenge doon na hair follicle Drug test. examination? Oo. Nasaan test? Wala. Yung People's Initiative, sir, parang nakakalimutan na natin yung issue na yan. Ang dami talagang tinakpan nung itong Quadcom na to. Kaya nga tawag ko dito, Quadcom. Dito Quadcom. Quadcom Committee. Salamat. Sir, sa pagkapanalo po ni President Trump, ano po yung sasabi niyo? The best. Alam niyo kung bakit?
Si Trump kasi, ano yan, negosyante din. Ang gusto niya talaga kaunlaran. Actually, si President, congratulations President Trump ng US. Congrats. Actually, si President Trump, ayaw niya ng gera eh. Ayaw niya. Kaya, di ba, pinapupull out niya na yung EDCA. Yes. Kaya maganda ang pagkapanalo ni President Trump. Sa tingin mo, maaari din ba na ma-pull out na itong EDCA ni Marcos Jr.? Malamang, kasi magmumula yan sa President ng US eh. Kaya ang President ng US ang uutos na. Si Biden? Pull out yan. Oo. Hindi si Biden. Hindi, siya yung nagdala. Trump. Si Biden yung nagdala. Oo. So, maaari i-pull out ni Trump. Kaya ipupull out yan kasi hindi naman natin kailangan yan eh. Hindi natin kailangan ang mga base militar. Ang kailangan natin dito, trabaho, mga negosyo. Yan ang kailangan natin. Pagpapaunlad. Ang dapat sa EDSA. Ang EDCA, wala na yan. Sir, bilang kayo ay updated sa mga nangyayari sa bansa natin, may mga investors po ba tayo na pumapasok dito sa Pilipinas? Foreign investors. Meron naman, kaya lang, hindi full blast. Kumbaga, nangangapa rin sila. Hindi talaga yung full blast talaga na dyan, magnenegosyo. Sa tingin nyo, bakit kaya, sir? Dahil nga sa walang peace and order. Yan ang una eh. Alam nyo, ang number one na kung bakit wala tayong mga foreign investor o bakit nababawasan ang foreign investor. Dahil walang peace and order. Isipin mo, magnenegosyo ka sa isang bansa, may mga kaguluhan. Walang security. Hindi, pwedeng kidnapin sila, pwede silang maging hostage. Marami. Kaya, isa yan sa inaano nila. Pangalawa, ito pa isa. Ito pala major cause. Ayaw magnegosyo ng iba, ng foreign investor. Bakit? Bakit ako mag-i-invest sa inyo? Ang taas ng kuryente nyo. Ang taas ng tubig nyo. Samantalang sa Thailand, sa Malaysia, sa Hong Kong, ang mura ng kuryente at tubig. Dito na ako magnenegosyo. Alam nyo kapag magnenegosyo ka, malaking negosyo. Burden, kuryente. Magpo-provide ka ng kuryente. Milyon ang aabutin mo sa isang buwan. Ba't ka mag-i-invest? Ang mahal ng kuryente nga dito. Pababain nila ang kuryente, pababain nila ang tubig, papasok ang investor dito sa Pilipinas. Actually, mayaman naman ang bansa natin eh. Ang problema lang, kinukurakot lang ng mga politikong mga buwaboy. Sir, may napabalita na isang congressman na nakabili ng chopper at saka jet sa kabila nung pagba sa kanilang lugar. Ano masasabi mo, Rod? Ang masasabi ko dyan, natatakot na siya, baka biglang magkagera. Para meron siya sasakyan, lilipat ang pamilya niya. Yun lang yun, saan mo gagamitin dito yan? Sige nga. Saan mo gagamitin dito ang eroplano mo, helicopter mo, saan mo gagamitin dito? Pupunta ka ng Cubao, naka-helicopter ka ba? O naka-jet ka? Hindi. Pang long distance yan. Bakit kailangan nila yan? Pag nagkagera, ang pamilya niya, safety na. Madami silang pera eh. Kaya naman nilang bumili. Dahil hindi rin natin maiiwasan. Hindi natin masasabi kung magkaagera o hindi. Walang nakakaalam dyan. Pero sa nakikita ko, dahil nga meron naman talaga nagaganap na gera, baka madamay tayo dyan. Ngayon, pag biglaan nangyari yun, sila safety na. Meron na silang sariling jet eh. Kaya nilang isakay pamilya nila. Tanong pa ba? Sir, makikita ka pa rin ba ng mga viewers namin sa susunod na Friday? Abangan ka daw po nila, yung dami na humahanga sa mga sinasabi. Kasi ako, Brad, mga kababayan ko, kung bakit din ako pumupunta rito. Una-una, ang laki ng tiwala ko sa inyo mga DDS vlogger. Ayun, marami. Kung napapansin nyo, hindi, walang iba, hindi kayo lang din ang pinupuntahan ko. Kasi ang tiwala ko nasa inyo dahil alam ko na nasa katotohanan kayo. Kasi alam ko rin na piniresyohan kayo ng kabila, pero hindi kayo sumama. Kasi nga, ang pinaglalaban nyo rito, katotohanan, para sa bayan at mamayan. At yung mga iba nyong kasamaan, di ba? Aminin nyo to, ang iba nyong kasamaan nandun sa kabila, di ba? Nasa Ensaymada na. Nabili sila, dahil hindi sila talaga para sa bayan at mamayan. Kayo, hindi nga kayo nabili, pero ang laki nagagawa nyong tulong. At ang credit nyo, nasa Panginoon. Minsan isang araw, hindi natin masabi.
bumaliktad ang sitwasyon. Sa palagay nyo, mananatili kayo dyan? Magkakaroon kayo ng mga magagandang future. Hintayin nyo lang, manapanahon lang yan. At sa tingin mo kaya sir, mananatili din ba sila doon? Hindi sila mananatili doon. Walang permanente sa mundo unless the word of God. No one permanent in this world. Even our own life ay may limit. Walang permanente. Tanging ang salita lang ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang permanente. Salamat, sir. Maraming salamat, sir. Salamat sa panahon mo, sa Daming pagsama mo umaasa, sa sir. amin dito sa EDSA. Basta tayo, magkikita-kita tayo. Alright. Thank you very much. Para sa bayan at mamayan, suportahan natin ang Pangulong Duterte. Sir, pakilala ka, sir. Ako nga pala si Ferdinand de los Reyes, dating OFW, chairman ng OFW Veterans Association under Engineer Eli Moa, based in Alcobar, Saudi Arabia. Dati ka Salamat, rin sir. Salamat. BBM, di ba, sir? Dati rin ako BBM. Loyalista ka dati. Nabudol-budol lang ako. Ayan. Budol talaga. Pero this time, hindi na ako mabubudol. Ayan, thank you Dahil so much. hinihingi ko na ang gabay ng Diyos. At salamat din sa inyong mga vlogger, sa inyong mga oras at sa inyong pagsisikap na maihayag ang katotohanan. Salamat din, sir. Hindi kayo bias. Hindi katulad ng mainstream media. I-interviewin ka, i-edit nila. Lalabas pa sa palabas, masama ka pa. Pero sa inyo, ang katotohanan, ang katotohanan. Salamat din sa inyong mga DDS vlogger. Salamat po. Congratulations. Thank you. Ayan. God bless. Sir, maraming Okay, thank you. salamat.